Alam nyo ba ang personality type ninyo? Okay, di ba? Narinig nyo na ba to? Matagal ko na inaaral to. Introvert ka ba o extrovert? Yan, depende sa ugali nyo. Maganda yan, malaman yung personality mo. Tulad nito, lagi lang siya mag-isa. Gusto niya, solo siya, nagbabasa sa bahay, habang yung classmates niya, ikot na ng ikot sa labas. So, pinanganak tayo, may personality talaga ang bata. May taong mas matahimik, papakita ko senyales ng introvert. May tao naman extrovert, talagang maraming kinakausap. Actually, ako mas introvert talaga ako. At 4 na klase din yung introvert, hindi nyo alam to. Tapos, ang mga introvert ba, mag-iingat tayo, mas may nervyos ba sila? Tsaka yung mga introvert ba, paano kung partner mo introvert? Okay? Kung ang boyfriend o girlfriend mo, mahirap ba maging boyfriend o girlfriend ng introvert? Itong word na introvert, ginawa to nung 1920s ng mga psychologists. Si Carl Jung, sikat siya. So, sinabi niya, 2 klase personality ng tao. Merong introvert, merong extrovert. Ayan. Pag introvert ka, ganyan, mas gusto mo solo ka. Pag maraming tao, nababawasan ka ng energy. Nai-stress ka sa mall na maraming tao. Pero ang extrovert na tao, mas maraming tao, mas happy siya. Mas magulo, mas maingay, kinakausap niya lahat ng tao, kahit hindi niya kakilala, extrovert yun. Masyadong biba, extrovert. Pag introvert, gusto lagi, nagbabasa, mag-isa. Konti lang kaibigan, yan. Okay? Tignan natin 8 signs na kayo ay proud introvert. Yan, nakikita ko comment mo. Number 1, pag introvert ka, pag maraming tao, nadidrain ka. Yan, pagod ka, hindi ka pwede maraming meeting, hindi ka pwede doon sa maraming lugar na tao. Nauubos ang energy mo, kailangan mo mag-recharge. Ang mga extrovert, mas maraming kinakausap, mas malakas sila. Pag wala sila kinakausap ang mga extrovert, doon sila nanghihina. Yan, okay? Comment po kayo kung introvert o extrovert. Number 2, ang mga introvert, gusto nila mag-isa. Nagbabasa, naglalakad mag-isa, manonood ng TV mag-isa, manonood ng mga Netflix mag-isa. Pag tinanong mo, ano gusto mo gawin sa bakasyon? Gusto ko magkulong sa kwarto. Gusto ko sa bahay lang. Yan lang. Ayusin ko lang gamit ko. Yan. Introvert yan. Number 3, ang introvert, mas konti ang kaibigan niya. Siguro mga 2, 3. Konti lang yung pinaka-close niya. Diba? Pero kahit konti kaibigan niya, very, very close naman siya. Mas gusto niya konting kaibigan, pero very close. Ang mga extrovert, gusto lahat kaibigan. Okay? Kahit hindi close, basta kaibigan niya lahat. Yan. Pwedeng maging parang group leader. Yan, pag extrovert. Yan, Pag introvert, mas konti lang gusto niya. Number 4, sasabihin ng tao, pag introvert ka, ay mahirap ka usap. Ay hindi mo mag-isa lang siya madalas. Ay hindi ko siya kilala. At minsan, nagkakamali ang ibang tao, sasabihin, shy ka. Actually, hindi talaga shy ang mga introvert. Parang, ayaw ka na niya kausapin. Diba? Iba yun. Iba ang shy takot sa tao, mahiyain. May ganon, pero ayaw lang niya ng mga kwento ng kwento. Gusto niya mas malalim, mas close ang interaction sa tao. Number 5, kung masyado maraming tao, mas naguguluhan siya. Yan ang introvert. Ayan, naguguluhan siya. Naiingayan siya. Okay? Pag very hectic ang schedule. Number 6, ang mga introvert, gusto nila i-examine lagi yung sarili nila. Mahilig mag-diary, iniisip nila yung feelings nila, ano yung goals nila sa buhay, ano feelings, ano ang agenda nila, alam nila yan, ina-examine. Pag extrovert, usually wala lang time labas, puro lakwatsa, sa gabi tulog na lang. Number 7, ang mga introvert, very observant. Pinapanood nila maigi paano gumagawa ang ibang tao. Parang ito, tinitingnan niya paano ginagawa. Okay? Introvert siya, gusto niya examine. Let's say, may project o may sayaw, gusto niya, inaaral niya paano gagawin. Pero ang extrovert,
Gusto ng extrovert, siya nagbo-volunteer. Na gusto niya siya sa harap, siya ang sasayaw, siya magta-trial and error. Yan ang mga extrovert, mga biba yan. Okay? Introvert, tahimik lang. Yan, manonood lang. Number 8, siyempre ang gusto ng introvert, more independence. Kaya nagiging trabaho nila yung pang-solo, pang-writer, pang-artist, pang-computer programmer, designer, accountant. Yung mas solo work. Ayaw nila yung mga HR na maraming kinakausap na tao. Yan, mas ayaw nila. Like kahit sa sales, pag sa sales, kailangan extrovert ka. Diba? Kailangan kinakausap mo lahat. So, yan ang 8 signs na ikaw ay mas introvert. Masama ba o hindi? Actually, pinanganak, ganun na yun may bata. I'm sure sa mga bata, magkakapatid, merong introvert dyan, merong extrovert dyan. So, magtag kayo ng introvert. Nakita rin nila sa mga pag-aaral, ang mga introvert, mas malakas daw yung blood flow sa frontal brain. Ito yung mas nag-iisip. Hindi natin alam bakit may difference. Pagdating sa energy sa dopamine, mas iba ang reaction ng introvert. Pag mga extrovert, mas gusto maraming kinakausap. Mas gusto ng extrovert, maraming excitement, maraming stimulation. Bukod sa introvert and extrovert, di ba? Hindi naman talaga tao purely introvert. Meron namang tao na sa gitna. Diba? Minsan gusto sarili, minsan okay naman siya sa maraming tao. So, kaya niya both sides. Ang tawag sa kanila, yung mga gitna, ambivert. Yan. So, pwedeng ambivert yan. So, meron kayong bagong natutunan. Middle ground yan. Hindi masyadong solo, hindi masyado sa maraming tao, gitna. May 4 na klase ng introvert. Okay? Tingnan nyo kung saan kayo dito. May introvert na social introvert, gusto niya lagi, konti lang ang friends niya. Close sila pero konti lang. Pero hindi talaga sila siya. Yan lang talaga gusto niya. Merong mga introvert, ito yung mga matatalino, yung mga genius. Merong thinking introvert, yung mga inventor, mga scientist, gusto lagi mag-isa. Paano? Isip sila ng isip ng mga malalalim mga invention nila. Yan. Pero merong introvert na may nervyos, anxious. Siyempre, pag ninenervyos, gusto solo. At meron ding introvert na medyo timid, matatakotin. Yan, restrained introvert. Parang takot sila gumawa ng isang bagay. Meron din ganyan. So, 4 na klase. Lahat ba ng introvert shy? Actually, hindi Iba nga tulad na sinabi ko, may introvert na shy, pero yung iba, talagang gusto lang nila mag-isa. Wala naman silang nervous, happy lang sila mag-isa. Naguguluhan sila pag maraming tao. Gusto nga nila ina-examine yung sarili nilang pag-iisip. Meron bang pag-introvert mas depressed ba? Hindi natin sure, di ba? May konting risk, pero kasi lagi kang mag-isa Oo. Yung iba lagi mag-isa kasi gusto nila mag-isa, pero iba lagi mag-isa kasi nadidepress. So, kailangan ma-distinguish mo kung depressed na ba siya, o gusto lang niya mag-solo. Isa pa, anti-social ba siya o introvert siya? Ibig sabihin, galit ba siya sa tao? Ayaw ba niya makipag-usap sa tao? Yun, personality problem yan. Or introvert lang siya. So, yan ang mga possibility ng sakit kung anti-social, depressed, or nervous siya. Merong mga maling paniniwala sa introvert na masungit sila, hindi naman sila masungit, unfriendly daw, hindi naman. Hindi daw pwedeng leader, hindi pwedeng maging leader kahit introvert. Mahirap daw makausap, yan, minsan na-isolate ng introvert, hindi. Ngayon, sa mga taong masyadong introvert, lalo na sa high school, sa college, pwede mo ba baguhin yung personality mo? Yan. Kaya mo ba gawing extrovert ang sarili mo? Actually, kaya gawin, pero mahirap. Malaking energy. Kasi pinanganak ka ng ganyan. Pwede mo nang baguhin unti-unti. Unti-unti. Kailangan mo lang self-care at magre-recharge. Unti-unti, paparamihin mo yung friends mo. Pwede naman yan. Pero kailangan mo, may time din mag-isa para maka-recharge siya. Ito ngayon, paano kung yung boyfriend mo, girlfriend mo, o yung asawa mo ay introvert? Yan. So, ano ba magandang partner? 2 introvert? Maganda siguro isang extrovert, isang introvert. Pwede rin yun.
Pero kung ang isang partner ay introvert, ganito dapat gagawin nung isang partner. Dapat malalim ang usapan, di ba? Madalas kayong mag-usap yan. Open communication. Yan ang gusto ng introvert, isip na isip eh. Bigyan mo rin siya ng time mag-isa, yung partner mo. I-compliment mo siya lagi. Yan, mahilig siya mag-painting, magsulat. I-compliment mo kung ikaw yung extrovert, di ba? Tanungin mo siya sa hobbies niya. Yan, ikaw na magtanong kasi nga, minsan hindi siya magsasalita ng una eh, di ba? Ikaw na magsalita ng una bago siya magkukwento. Yan, How to love an introvert. Pagdating sa mga alis-alis nyo, mga outing, wag naman laging puro outing kasi na-stress nga siya sa maraming tao. Ito, minsan go out, minsan stay in. Minsan go out, minsan stay in. So, half-half kayo, mag-compromise kayo pag introvert yung kasama mo. So, ano mga relation? Kung sa introvert, aralin mo yung personality ng partner, gawin mong komportable siya, hayaan mo siya mag-relax minsan, spend quality time with them, mas gusto nila mag-solo, di kayo lang. Mas maganda ikaw ang energy niya. Kung ikaw yung maraming kaibigan, di ba? Ikaw yung extrovert, di ikaw na yung energy source ng introvert, pwede rin yan. Tanungin mo yung introvert sa pangarap niya, sa ambition niya, sa goal niya, para pareho kayo. Dapat nagko-communicate kayo. Tapos tingnan mo yung body language. Baka minsan, mas hindi nagsasalita pag introvert eh. So, kailangan close kayo sa relationship nyo. Okay, self-care sa introvert, di ba? Dapat take time alone, be in the flow, mag-energize. And last tip, papakita natin, ito yung mga senyales na introvert ka. Gusto mo lagi nag-iisip, self-aware, bago ka mag-decide, tinitingnan mo maigi. Ayaw mo ng group work, yan. Ayaw magsalita sa school. Gusto mo writing than talking. Gusto mo texting than calling. Napapagod ka pag maraming tao. Meron kang konting friends pero close naman kayo. Mahilig ka mag-isip, mag-isa. Yan ang wino-workout mo. Para makapahinga ka, doon ka sa sarili mo. Diyan ka happy. Yan ang introvert. Okay? Sana po nakatulong tong video natin. Wala naman masama kung introvert or extrovert, pero at least alam mo na yung personality mo, hindi ka pareho sa ibang tao, so tingnan mo na lang paano maayos yung personality mo para ma-achieve mo ang iyong goals. Salamat po.